ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Nang dahil sa utang ni Josephine at ng kanyang anak na umabot sa 27,000 pesos, hindi lang mag-asawang sampal ang inabot niya mula sa taong nagpautang sa kanila na si Grace. Ang insidente, nakunan pa ng CCTV, kaya si Josephine gustong mapanagot si Grace. Bukod dito, wala na raw siyang mukhang maiharap sa ibang tao dahil sa kahihiyan. Hiyang-hiya na po ako, parit-parito ako sa kanya. Hanggang nga sa umabot muna. Meron na po pala siyang intensyon na saktan ako nung araw na yun. Nung araw na yun, di ako nakapasok. Nagpa-medical ako, tapos yung ere po, talagang hanggang gabi, nararamdaman ko yung ginawa niya sa akin. Ang gustong mangyari ngayon ni Josephine, mapanagot si Grace sa ginawa nito sa kanya. Anong gusto niyo mangyari ngayon? Magdidemanda po ako. Gusto ko po magkaroon ng katarungan yung ginawa niya sa akin hanggang ngayon at sa mga anak ko po. Yung anak ko po isa, nabakon po rin sa utang sa kanya, sir. Ngayon, di po makaahon-ahon. Paano naman yung baka balikan kayo tungkol doon sa utang? Anong magiging usapan natin doon? Tama po, gusto niya makabayad ako ng utang ko at di ko naman din utang sa anak ko. Di ko kinakatuwa yung utang. Kaso nga po, yung pananakit niya at pamamahiya niya at pinopost niya po kami lahat. Kami sira-sira na, sir, sa mga tao. Agad nakipag-ugnayan ang resibo sa barangay hall ng Paitan sa Baliwag, Bulacan para idulog ang reklamo ni Josephine. Sinampal nila ng demand letter si Grace para sa isang harapan. Pero nang dumating ang itinakdang araw, walang grasya. No show si Grace sa barangay. Sapagkat wala pa rin naging maayos na kasunduan sa usaping ito at hindi na dumadalo sa mga paghaharap si Ginang Grace Santa Maria, napagpasyahan na ng lupong tagapamayapan na pamitawan na ang kasong ito upang maiakyat na ni Ginang Josie Bautista sa korte ang usaping ito. Hanggang nitong June 19, pumayag na rin si Grace na ma-interview ng resibo. Inamin niya na sinaktan niya si Josephine pero ito'y dahil sa hindi raw pagbabayad ng utang sa itinakdang petsa ng bayaran. Napakahirap pong singilin. Nung una naman binigyan ko, hindi naman ganire. Okay naman. Yung pangalawa, yawan ko't naluloko na. Nagawa ko nga po yung kasi nga po ang hindi ko ina-expect na nung ibigay ko pera, okay sa kanila nung sa bayaran na, niluluko na po ako. Sabi po, hindi ko alam, wala akong pakalam sa utang niya. Handa ko pong harapin yung ikakasa niya sa akin. Karapatan niya po yun kung mapapatunayan niya. Pero yung pong atraso nila sa akin, narapin din po niya. Dahil dito, nagdesisyonang magsampa ng reklamo sa Small Claims Court si Grace laban kay Josephine. Nag-file po ako ng small claim sa paniningil po. Kasi nga po, ayaw na niyang magbayad, lalo na po ngayon. Hindi ko na daw po siya pwedeng lapitan. Kaya po, dinaan ko na po sa legal po. Samantala, nagsampa na rin ng counter-reklamo si Josephine laban kay Grace. Nire-recommend ko sa prosecutor na kaso yung slight physical injury po. Yung penalty ko nun ay 30 days na imprisonment at may fine po yun, may multa. Yung tungkol sa hiram na pera, kasi hiram pa rin mo na pera. Baga, obligasyon pa rin yun. Itutuloy ko po kasi kahit naman po magkaayos kami, hindi naman po magpapaayos yun. Harapin ko naman po kung paano nangyari, kung anong dahilan. Kapag gipit, marami ang sa utang kumakapit. Pero wag naman sanang umabot ito sa pananakit. Sa tamang proseso lang natin idaan ang singilan. Basta ang malinaw, lahat ng utang dapat lang nabayaran. Balikan natin ang kaso ng dalawang spa sa Cabanatuan City. Talaga namang marerelax daw ang mga parokyano sa special offer na katid ng mga therapist sa spa. Dahil dadalhin ka raw nila sa langit. Bawal yan! Pag pupunta ka, you see it, parang nag-offer lang sila ng massage, nag-a-advertise sila ng massage, pero sa loob pala may mga milagrong nangyayari. Bago pa tuluyang sumakit ang ulo ng NBI Cabanatuan District Office o NBI CABDO. So, Tony, dalawang team, Isang entrapment operation ang agad nilang isinagawa para matigil ang iligal na kalakaran at special offer ng mga naturang spa. Dalawang dami natin sa King and I and Dalayagan. So, usual na trabaho to, papasukin natin, bibigay tayo ng mark money, pag nandun na lahat yung elements ng offense, pre-arrange signal, sabihin nyo sa amin, tatakboy na namin kayo.
At dahil sabay na i-operate, hinati nila ang grupo sa dalawa. Saglit na naghintay ang team at sa signal ng NBI asset. Pagpasok sa loob, hindi na nakapalagpa ang mga babae. Nakita sa washing machine ang marked money na ipinambayad para sa extra service. Inoperan sila ng sexual favors in exchange for money. So, na-recover din natin yung mga marked money na itinanim ng ating mga ahente. Samantala, pumasok na rin ang kabilang grupo sa target area. Saglit na naghintay sa labas ang ibang operatiba. Ilang sandali pa, nagbigay na ng hudyatang asset. Pag-akyat sa ikatlong palapag. Tumabad sa NBI agents ang isang babaeng hubot-hubad. Kasi yung damit mo. Teka, magdamit ka. Saglit. Kukunin ko lang tong mark money ha. Nakuha rin sa cashier ang 500 pisong marked money na ibinayad para sa kwarto. Sa loob, naroon din ang lalaki na nakuhanan sa surveillance video na siyang nag-aalok ng babae kanina. Siya, si Manny Reyes, 35 years old at all-around helper sa Barat Spa. Nag-offer ka po ba ng babae, sir? Hindi. Yan pag inaakyat lang, hindi ko namang masahe. Nag-offer po ba kayo ng extra service dito? Hindi. Idiniretso sa tanggapan ng NBI kabanatuan ng mga babaeng na-rescue mula sa dalawang spa, maging ang dalawang nahuli mula sa Kings and Queens Massage. Daraan sila sa counseling at tutulungan din para makauwi sa kanilang mga lugar. Sa target number 1, ang na-rescue natin is apat na babae na mostly is from hindi tiga rito, from other provinces in Luzon. Sa target number 2 naman, meron ding 4 and they are from Visayas. Doon makikita talaga na traffic victims tong mga to. Hingi tayo ng tulong sa local city social welfare division dito kung anong po pwede nating maitulong dito sa mga traffic victims na to. Sa NBI office, hindi na nagbigay ng pahayagan trafficked victims. Samantala, giit naman ang isa sa mga suspect na si Manny Reyes. Wala pa siyang isang buwan na nagtatrabaho sa King's Den Massage and Queen's Den Bar. Kinuha po ako sa probinsya kasi naubit po ako. Inubos ng kabayan ko yung bagyo. Kaya napilitan akong sumama. Kasi lahat ng damit ko, inakyat ng balod. Yung alon kaya napunta ako rito. Kwento pa niya, May 9, 2023, niraid na ng mga tauhan ng CIDG kabanatuan ng nasabing massage bar. Hinuli na siya ng CIDG, hindi pa rin huminto tong lugar na to eh. Diniretso pa rin nila at nagdrama lang siguro yung iba na hindi sila involved and yet tinuloy pa rin nila yung operation. Nang makulong ang may-ari ng bar, pinakiusapan lang daw siya ng may-ari na siya muna ang magbukas at mag-asikaso sa bar. Nagwiwiter-witer ako. Yun lang. Pagkatapos, pag masahe, yung masahe, inaakyat ko. Ako yung tinuturo. Hindi naman talaga ako makapagsabi niyan kasi ma'am, kasi alam kong bakit. Kasi masahe lang naman talaga yung alam ko. Hindi ko naman talaga alam yan kasi dito naman ako sa labas. Kasong paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act of 2003 ang haharapin ng dalawang staff ng spa. Since hindi natin na-aresto doon sa first target yung talagang owner, we will directly file with the prosecutor's office. But yung number 2 target, since nakahuli tayo ng dalawa, yung kahero nga at yung bugaw na dating hindi nakasuhan, i-inquest po natin sila bukas ng violation ng anti-human trafficking law, yung 9208 as amended. Samantala, kinuha namin ang panig na may-ari ng King's Den Massage na kasalukuyang nakapiit sa CIDG Kabanatuan. Pero tumanggi siyang magbigay ng pakayag. No comment ma'am. Operation po ay isinagawa natin noong mga bandang alas 9, pasado na po ng gabi ng May 9, 2023. Meron po tayong video recordings kung saan po yung actual po na pagbibigay po ng sinasabi ng extra service doon po sa kailang mga parokyano ay napatunayan po natin na totoo. Tiyatnan po natin na talaga pong nagmamasahe yung mga babae. Nakahubot-hubad po yung mga parokyano nila. Pinuli po natin yung may-ari ng establishmento. At para hindi na mag-back to business ang dalawang spa, tuluyan ang ipinasara ng City Business Licensing and Investment Promotion Office o Cabanatuan City BLIPO ang mga spa
dahil sa mga nakitang violation. Hindi naman masamang mag-relax o magpamasahe paminsan-minsan, pero kung hakaluan nyo ng kababalagan, siguradong kalaboso ang mapapala nyo diyan.